Salamat sa biyaya ng Panginoon. No? So ngayon, mag-aaral tayo ng, ng ating aralin ngayon. So meron tinatawag mga kapatid ang Bible na doktrina ni Satanas. No? The doctrine of the devil. No, hindi po to lihim mga kapatid, no? Meron po talagang doktrina sa Satanas. No? At makikita natin 'yan so kung ano yung ginagawa ng mundo ito ngayon. Tayo muna yung tumayo tayo, basahin natin yung one verse. So, 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sabay-sabay po tayo. Now the Spirit speaketh expressingly that in the latter times shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Tayo po yung mga lalangin, tayo po ay yumuko. Lord, salamat Panginoon sa inyong dakilang biyaya. At nawa Panginoon, huwag po kaming madaya, Lord, ng mundong ito, ng gawin ni Satan, Panginoon. Maunawaan namin ano ba yung doktrina niya at ano yung pinalalaganap niya, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. No, meron po tinatawag na doktrina sa Satan, mga kapatid, no? Hindi po yan tago, no? Maging ang Bible, mga kapatid, pinapakilala kung ano ba yung doktrina ni Satan. So, meron po doktrina sa Satan, mga kapatid, ha? Huwag po tayong paloloko. Na sabi nga sa mga verse, no? Be not deceived, no? Huwag tayong paloloko sa gawin ni Satan. Pakita natin na next. Sabi yan, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times. Sa mga huling araw, mga kapatid, makikita itong mga bagay na to. No? Naniniwala ba tayo na sa huling araw na tayo, mga kapatid? Ito na po yung mga huling araw, mga kapatid, dahil malapit na po itayo yung third temple. No? Nabalitaan ko nung kailan lang, mga kapatid, na nag-alay na pala sila ng red heifer, no? So yung red heifer na yon ay inalay nila. Sabi ng bansa, ng presidente nila, huwag kayong mag-aalay. No, yung red heifer inalay po na hayop yon para magtayo na sila ng third temple. No, sabi nila, ito ay practice lang, no? Pero yung pala ay totoo ng ginawa nila. No? Gumamit din sila ng ng pare, no? Yung pare sa kanila, ibang kasi meaning ng pare sa atin, no? Nang mag-aalay, no? Na gagawa ng mga ritual. At yung tao na yon hindi siya pwedeng humawak o umapak sa patay. So yung bahay ng tao na yun, mga kapatid, nung 1 to 20 years old yun 1 to 20 years old. Simula nung bata na siya, hindi siya nakaapak sa lupa. No, elevated yung bahay nila, no? So yun yung mga practice ng mga Hudyo. No, so ngayon, nung kailan lang, pinaktis na nila yung pag-aalay ng red heifer, no? So, nangyari mga kapatid, nakapag-alay na sila. Tapos, ang mangyari mga kapatid, susunod na parte, mabubuo na yung third temple. Ano ba sabi sa Bible mga kapatid? Pag nangyari na, nagawa na yung third temple mga kapatid, magpapakita na ang Antichrist. No? Mauna muna yung rapture, no? Mauna muna ang rapture. Amen, no? So, ito po tinatawag na doktrina ng Diablo, mga kapatid. Huwag kayong pararaya. Next verse, speaking lies, no? Ano ba yung doktrina ni Satan? Tulad ng sa Sunday school natin kanina. Siya ay ama ng kasinungalingan. So si Satan, mga kapatid, ama siya ng kasinungalingan at hipokrito, no? Hypocrisy. Ngayon, dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 2, speaking lies, nagsisinungaling at nagsasabi ng hypocrisy. Having their conscience seared with the heart iron. Ano ba yung mga nagtuturo yan, mga kapatid? No, alam niyo ba yung mga nagtuturo na yan, no? Tumatayo sa pulpito, nagtuturo ng mali. No? Example nito, next natin. Ano ba yung itinuturo natin ngayon, no? Sa panahon ni Moses, mga kapatid, ang sinamba nila ay baka, ginunto ang baka. No? Ano sa panahon ngayon? No? Ang sinamba ay Nazareno. No, ano pinagkaiba niyan, no? No, pareho lang mga kapatid, no? Lahat ng tao ngayon, mga kapatid, nasa labas at sineselebrate yung tinatawag nilang Nazareno, no, translasyon. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon yan. No, galit ang Panginoon, no? Sabi nga doon sa verse natin kanina, pakita natin ulit. No, speaking lies in hypocrisy. Ano bang sinasabi ng Bible? Huwag tayong sasamba sa Diyos-Diyosan. No, hindi ko alam kung yung gumagawa po ba niyan ay hindi nagbabasa ng Biblia. No, pakita natin next. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 4, thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag kang gagawa ng imahe
Pero ano ngayon ginagawa ng tao? Gumagawa sila ng imahe, sinasamba nila. Ayaw ng Panginoon niya mga kapatid, no? So, ano yung doktrina ni Satan? Linlangin ang tao. Okay lang yan, sambahin niyo yan, no? Yan yung Diyos. Hindi po mga kapatid, no? Yung Diyos ko ay nasa puso ko. No, tinanggap ko siya, nakilala ko siya, no? At siya ang nagbago na aking buhay. Hindi po yung pinupuntahan doon taon-taon at dinadasalan, pinag-aagawan, mga kapatid, no? Nakita niyo ba yung balita, no? Na yung tatay ini-interview, sabi niya, parang ang mga kabataan ngayon, hindi na nagpa-party-party, nagsasaya-saya. Tapos nakita sila sa balita, di ba? Ang gulo-gulo nila, mga kapatid, no? So, mga kapatid, ayaw niyan, no? Ayaw ng Panginoon niyan, no? Sabi rito, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in water under the water. Next verse. Thou shalt not bow them, no? Bow down thyself to them, nor serve them, no? Ayaw ng Panginoon yan. No, sasabihin nila, hindi ko naman sila sinasamba, no? O, example nito, sasabihin nila, kung meron kayong picture sa wallet ng asawa mo, yun ba yung asawa nyo? Hindi, di ba? No? Pero bakit dinadasalan? No? Bakit pinupunasan? Mga kapatid, no? Hindi po ganun yung mga kapatid. Yan po ay doktrina ni Satan. Mga kapatid, no? Alam nyo ba ang sabi ng Panginoon? For I, the Lord, thy God, I am a jealous God. Seloso po ang Diyos. No? Ayaw niyang may iba kang sasabihin maliban sa Kanya. No? Seloso po ang Diyos, mga kapatid, ha? Kaya kung kayo may mga gamit pa kayo na kinasaseloso ng Panginoon, tanggalin niyo na po, no? Visiting the iniquities of the father upon the children and to the third and fourth generation of them that hate me, no? Ano niyo ba, mga kapatid, yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi naman sila yung, sisingilin ng Diyos, yung mga anak nila. No? No? Yung mga anak nila at yung mga anak nila. Ano yung tawag dyan naman Panginoon sa mga taong may ribulto pa sa bahay, mga kapatid? Mga taong galit sa Kanya. Yung sabi niya na, of them that hate me. No? So, ayaw ng Panginoon na tayo ay may ganyan. No? Dahil yan ay, doktrina ng Satan, mga kapatid, ha? So, tayo, mga kapatid, kung may ganyan tayo, tanggalin na natin. Bakit, mga kapatid? Maghihirap yung lahi natin. No? Yung anak natin. Papayag ba kayo yung anak nyo? Maghihirap, no? At yung kaanak-anakan pa niya ay maghihirap, no? Next, no? Meron po tinatawag sa Bible, generational curses. Mga kapatid, yung generational curses, mga kapatid, yung tatay ko ay, tatay ko, nanay ko, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Napakahirap namin, no? Susunod, yung ako magkakaanak, no? No? Napakahirap namin. Kasi kami rin ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang gulo ng buhay namin. Hanggang sa sumunod na lahi, mga kapatid, no? Mapuputol lang po yan kapag ikaw ay naging Kristiyano. Ikaw ang tinatawag ng first generational Christian. No? Mapuputol po yung kahirapan na yan. Kailangan puputulin nyo yan at itanggi yung mga ginawa nyo dati, mga kapatid. No? Dahil ang Diyos hindi po sinasamba sa physical. Ang Diyos po ay sinasamba sa espiritu at katotohanan, mga kapatid. No? Next, ang pagtuturo pa ng purgatory, no? Tinuturo din po yan ng Katolikong simbahan, mga kapatid, no? Ang purgatory po, kahit itaya ko po ang aking profesyon, itaya ko po ang aking sarili, no? Kahit ang buhay ko, mga kapatid, wala po sa Bible ang purgatory. No, wala po sa Bible ang purgatory dahil kapag ikaw inilagay na ng Diyos sa impyerno, hindi ka na pwedeng tumakas doon. No, kung ikaw ay naman ay nasa langit, hindi ka na pwedeng ibaba ng Diyos papunta impyerno, mga kapatid. Wala pong purgatorio. Mga kapatid, ha? Wala pong purgatorio ang ginawa ng Diyos sa Bible, mga kapatid. Dahil, pag nahusgahan ka na ng Diyos, yan ang final mong husga, mga kapatid, no? So, ito, mga kapatid, ang purga ay galing sa dalawang word. Purga, alam nyo ba, pag pinupurga natin yung anak natin, di ba, yung bulate, no? Pinupurga natin, nilalabas natin yung dumi. No? Purga. Yung toryo, mga kapatid, is, galing sa wallet, no? Kaya nga yung mga patay, pinagpapadasal pa natin. No? Pinagdadasal natin yung patay, huwag pumunta sa impyerno, umakyat sa langit, mga kapatid, no? Yan po yung teaching ng purgatorio. Wala po sa Bible yan. Alam niyo po ba, pinakamalaking business ng
simbahang Katoliko ko mga kapatid, yung pagpapadasal sa patay, maling-mali po yan mga kapatid. Wala po yan sa Bible. Ano po yan? Doktrina ni Satan mga kapatid. No? Alam niyo po ba, baliktad po yan eh. No? Baliktad po yan. Dahil merong kwento sa Bible na yung patay ang nag-pray sa atin na huwag tayo mapunta sa impyerno. Naalala niyo po ba yung kwento ng rich man at saka ni Lazarus? Pareho silang namatay. No? Yung rich man napunta sa impyerno, sabi niya, Amang Abraham, no? Meron akong 5 kapatid. Ayaw ko silang mapunta rito. Nung buhay pa siya, hindi niya naintindihan yung impyerno. Pero namatay siya mga kapatid, napunta sa impyerno. Alam niyo yung hirap. No? At nasusunog siya doon, sinusigod doon araw-araw. Mga kapatid, meron akong 5 kapatid. Ayaw ko silang mapunta rito. No? Sabihin mo naman, na umakat si Lazarus sa mga buhay. Dahil pag may patay na nanggaling sa mga, may patay na nanggaling at namuling nabuhay mga kapatid, sabi niya, maniniwala sila na totoong impyerno. No? Sabi ni Abraham, hindi na pwede. Namatay na si Lazarus. No? Pero may darating na mas greater sa kanya. No? Sino kaya yung dumating na yun? Si Jesus. No? Namatay siya. Pagkatapos ng 3 araw, muli siya nabuhay. Para saan mga kapatid? Talunin niya ang kamatayan. Talunin niya ang kamatayan na huling kalaban ng tao. Next, ano pa ba? Kailan na mga kapatid ay dinenounce na ng simbahang Katoliko na ang pagsamba kay Maria ay mali. So sabi nito, Pope Leo declares Jesus alone saved the world, rejects title of Mary as co-redeemer, for there is one mediator between God and mankind, the man Jesus Christ. No? 1 Timothy chapter 2 verse 5. Amen. No, alam niyo ba mga kapatid, ganito yung mga kapatid, no? Iisipin mo na lang, no? Paano na lang yung mga nag-pray, no? Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, no? Ginawa niyo pang lalaki si Maria. Di, aba Ginoong Maria, no? Di, no? Ibig sabihin ng Ginoo mga kapatid, no? Diyos. No? Paano na lang yung mga nag-pray ng gano'n? No? Sasabihin na, di ba? Pag ano ko ba yung tawag doon sa, nagsasabi ng kasalanan, Ruben? Pag nag-umpisal ka, 5 awang Ginoong Maria, di ba? Paano na lang yung mga nag-pray nun? No? Marami silang napahamak na punta sa impyerno. Mga kapatid, no? So, nakakalungkot yan. No? Yan po yung tinatawag na doktrina ni Satan. Next. No? Sabi ni Jesus sa kanyang salita, Jesus said unto him, I am the way. Sabi ni Jesus ang nagsalita nito, hindi po ako nagsalita nito. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ni Jesus. Mga kapatid, wala pong makapunta sa Ama kung wala ka rin Kristo sa puso, mga kapatid. Next. Next verse, no? Kanina yung forbidding to marry. Isa pang doktrina ni Satan, ayaw nila magpakasal. Forbidding to marry, ayaw nila magkasal, ayaw nilang magkasal, no? Pakita natin next. Forbidding to marry, no? So yan muna ang aralin natin. Ano ba yung doktrina na na bawal magkasal ng lalaki? Next. Kaya ito mga kapatid, no? Hindi po inutos sa Bible na huwag magkasal o huwag kang ikasal, no? Sabi nga ng Bible, no? Ang hindi pagkakasal ay ano mga kapatid? Doktrina na yun ng Diablo mga kapatid, no? Bakit? Isineselebrate ng Katoliko yung tinatawag na celibacy. Hindi po itinuro ng Biblia yan, mga kapatid, ha? Hindi po itinuro ng Biblia yan. Sabi nga ng Panginoon, no? Doktrina yan ng Diablo, no? Dahil mga kapatid, meron silang tinatanggap na verse eh. Kasi si Apostle Pablo mga kapatid, merong gift ng celibacy. Ano ba yung celibacy? Hindi mag-asawa. No? Kung ikaw, okay lang sa'yo huwag mag-asawa, huwag ka mag-asawa. Pero hindi ka pinipilit. Basahin natin. Next. 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. No? So sabi rito, no? Sabi ito ni Apostol Pablo, no? Hindi maganda sa lalaki ang humawak ng babae. No? Maliban sa asawa mo lang, siyempre, no? Kayo, kung mga kadalakihan, okay na hawak ng ibang mong babae. No? Hawak dito, okay,
Kaya hawak dito. Huwag nyo nang hawakan. Pati buhok. No, mga babae, paano nyo malalaman ang lalaki ay attracted sa'yo pag hinahawakan yung buhok nyo? Dahil yung buhok nyo, extension niya ng katawan nyo. No? Oh, so, alam nyo na. Sa psychology yan, no? So, it is good for a man not to touch a woman. Huwag nyo na pong hawakan, no? Unless, papakasalan mo. Next, basahin natin. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife. Mag-asawa na lang kayo. Sabi ito ni Apostle Pablo, anong itinuturo mga kapatid ng kabila? No? Huwag mag-asawa. No? And let every woman have her own husband. Hindi lang po lalaki ang may may pangangailangan, babae rin mga kapatid. Chapter 3. Let the husband render unto the wife due benevolence. No? Ano ibig sabihin ng benevolence? Respetuhin, no? No? Magkaroon kayo ng asawa at respetuhin nyo yung asawa nyo. No? Ang ibig sabihin nyo mga kapatid, pagkakausapin mo, mababa lang ang boses. Mahal, no? Alam nyo mga kapatid, wala akong takot sa asawa ko eh. No? Pero dahil sinabi ng Bible, benevolence, umuo na lang ako. Umuo na lang ako. And likewise also the wife unto the husband, no? So ganun din mga kapatid, no? Yung asawa nyo rin ay respetuhin nyo rin Pag din, no? Mahalin nyo rin yung asawa nyo. Ganyan yung pag-aasawa na sinasabi ng Bible. Next! No, ano ba? The wife hath not power of her own body, but the husband, no? So, ang katawan natin mga kapatid, no? Wala tayong kapangyarihan dyan, kundi sa asawa lang na lalaki. No? So, sasabihin ng asawa, ay, ayoko, wala ako sa mood. Ganyan di ba? Ganyan yan, di ba? No? Pero mga kapatid, sabi ng Bible, ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi sa lalaki lamang, no? Ganon din naman sa lalaking asawa, wala siyang kapangyarihan sa sarili niyang katawan, ganon din sa kanyang asawa, no? Pwede rin naman yung asawa ang humingi, no? Mag-ano sa, mag-ano naman tayo, maglabing-labing naman tayo, no? Pero napakadalang po niya, no? Usually talaga lalaki, no? Lalaki ang ganyan po mga kapatid. Pag sinabi mo ng asawa nyo, no? Ayoko kasi wala ako sa mood. Ibigay nyo po yung verse na yan. Tandaan mo yan lagi. Tandaan nyo po yung verse na yan. Gawin yung life verse. No? Gawin yung life verse. No? I-memory verse nyo lagi linggo-linggo mga kapatid, no? Ayan na. Ayan na. Next verse, chapter 5. Defraud ye not one the other except it be with consent, no? Kailangan may consent din. No? Sumunod na verse yan. Kailangan na pagkonsentan. Ibig sabihin, sumang-ayon na pareho. Dapat na magsang-ayunan ng dalawa. No? That you may give yourself to fasting and prayer and come together again, that Satan tempt you not for your incontinence, mga kapatid. No? Ibig sabihin mga kapatid, no? Kaya ang lalaki ko minsan natutukso sa ibang babae. No? Hindi mapagbigyan. No? Napapaso. No? Napapaso ng laman. Meron yan mamaya verse eh. Napapaso ng laman, no? Ibigay nyo lagi, no? Ibigay nyo lagi. Huwag naman siguro isang linggo, 7 beses, mga kapatid. No? Isang beses, siguro isang beses, 2 beses. Sobra naman, no? Verse chapter 6, no? Pag walang consent, rape na yun, no? Yun, no? Rape yun. Oh, grabe ah. Next. But I speak this by permission. Ito sabi ni Apostol Pablo, no? Kung hindi kayo mag-aasawa, hindi ko naman ipinipilit ito sa inyo, no? But I speak this by permission and not commandment. Hindi ko ginagawang utos to. No, sabi ito ni Apostol Pablo. So next, verse 7. For I would that all men, even as myself, si Apostol Pablo ay walang asawa, siya ay may gift of celibacy. But every man hath his proper gift of God, one after this manner and another after that. No, hindi niya to pinipilit, pero nga kapatid, ipinilit po ng Katoliko mga kapatid na lahat ng pare ay wag mag-asawa. No, kaya po sila napapaso dahil mainit po ang laman. No, meron po mga pare, hindi
Hindi ko naman siyempre nila lahat, no? Meron din naman po pastor na bumigay dyan, mga kapatid, no? Pero meron din po talaga mga, ano, no, sa kwento mga kapatid, no? Sa balita at sa mga report ng kapatid, mayroon talaga mga pare na napaso yung sa kanilang laman. Dahil mainit po ang laman, no? Mapapaso at mapapaso po kayo dyan, no? O, pati madre, no ba? O, so, meron talagang ganyan mga kapatid. No, mainit po ang laman, hindi nyo kayang, alis sa Panginoon. Next, forbidden to marry, unang doctrine ni Satan. Pangalawa, and abstain, and commanding to abstain from meat. Hindi kumakain ng karne. No? Sino ba yung hindi kumakain ng karne? Next verse. Oh, sino yung natuturo na yung baboy bawal kainin? No, lalagyan pa ng soft drink sa video. Tapos lalabas daw yung mga uod. No? Di ba? Hindi nyo pa napanood yan? Wala namang Muslim dito, di ba? Wala namang Muslim. Kaya kasi si Seth Curry pinapakain natin ng pork tayo ngayon, no? Amen. So, baka kapatid, ito no, hindi po totoo yan. Kung yung karne patatagalin mo ng isang linggo, uuurin at uuurin po yan, mga kapatid, no? Sabi ng Bible, no, lahat ng pagkain nilinis na ng Diyos. Next. Sabi rito, sa parehong chapter, no, for every creature of God is good and nothing to be refused. It is receiving with thanksgiving. Lahat po ng pagkain, okay yan, mga kapatid, ha? Kinakain po yan. No? Mas maganda gawin natin na may magpapasalamat sa Panginoon. Kakain ka. No? Tapos hindi mo ipagpasalamat sa Panginoon. Wala yan, mga kapatid, no? Ipagpasalamat mo sa Panginoon. Next. For this sanctified by the word of God and prayer, no? So, lahat po yan ay nilinis na ng Diyos. Next, ito po, pagpapatunay. Si Jesus po ang nagsabi, no? Not that which goeth into the mouth defileth a man. Sabi ni Jesus, mga kapatid, hindi naman yung pumapasok sa katawan ng tao ang nagpapadumi sa kanya. Ano sumunod? But that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Hindi naman po yung pumapasok sa kanya, kundi ano yung lumalabas sa kanya. Kung ikaw, puro ka mura, no? Puro ka pagsisinungaling, puro ka pagsigaw, no? Yan po yung nagpaparumi sa tao. No? Hindi po yung kinakain natin. Nilinis na po ng Panginoon lahat. No? At tanong dyan, pastor, pati po ba aso? Wag naman, lahat na lang kakainin nyo, no? Kaya nagkakaroon ng coronavirus, no? Meron nga kami nakita kahapon, nagkatay ng aso. Kinatay ito aso ba yun, mahal? Kambing. Grabe, no? So, aso yan? Hindi na. Grabe, no? So, meron pa kumakain ng ahas, kumakain ng panike, kaya nagkaroon ng coronavirus. Lahat na lang kakainin, mga kapatid, no? Wag naman, piliin nyo naman yung domesticated. Domesticated ba? Cultured na lang, no? So, hindi po yung pumapasok sa tao ang nagpaparumi kung ano yung nilalabas natin. Kaya kung tayo ay Kristiyano, huwag na tayo magmumura, no? Huwag na magsabi ng 80-80. No? Huwag na magsabi ng grabe, no? Huwag na magsabi ng ganyan. Ayaw ng Panginoon yan. Doktrina ni Satan yan, no? Next. If thou put thy brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourish up the word of faith and good doctrine whereunto thou hast attained. No? So sabi na dito, no, alalahanin nyo naman yung mga kapatiran nyo na sumunod sa mga bagay na ito at lumago sila sa salita ng Diyos. No? Tayo mga kapatid, sana lumago tayo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ko. Paano mo nalaman na ikaw ay wala na sa doktrina ni Satan? Paano mo nalaman na ikaw ay ligtas? Next. A saved man is, you must be born again. Hindi po yung religion. No? Dahil maraming nag-born again ngayon, sumasama sa born again, walang totoong pagkakilala kay Kristo. Sabi ni Jesus, 3 beses sinabi sa isang chapter, ikaw dapat ay ipinanganak na muli. Paano yung mga kapatid? Tinanggap mo na siya sa inyong puso. Basahin natin. John chapter 3, verse 3, 5, and 7. Ang kausap niya po rito si Nicodemus. Jesus answered and said unto him, Verily I say unto thee, except a man be born again. No? Unless ang tao ipanganak na muli,
no? Hindi siya makakaakyat sa langit. Verse 5. Inulit-ulit ni Jesus. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. No, unless, no, ipanganak siyang uli, mga kapatid, no? Sabi rito ni Nicodemus, Lord, hindi ko maintindihan, no? Ang taong malaki na, papasok sa sinapupunan ng ina niya, at iluluwan uli para maipanganak. Hindi po, mga kapatid, as sinasabi ni Jesus, sa spiritual na bagay. No, kung ikaw, nagkaroon ka na ng Kristo sa puso mo, ligtas ka na. Lahat po ba kayo tumanggap na kay Kristo? Amen! No, dapat ikaw ay pinanganak na sa Espiritu. Next! Sabi ito, verse 7, Marvel not that I said unto thee, you must be born again. No? Ipinanganak ka na uli dahil meron ka ng Kristo sa puso. No, naalala ko nung ako ay na-born again, no? September 27, 2013. Tinanggap ko ang Panginoon. No? Bandang alas 7 ng gabi. No? So, simula na noon, hindi ko na nakalimutan ng Panginoon. No? Naglakad na ako pupunta sa Kanya. So next, ano ba? Ano? You must repent. Malalaman, ito po mga bagay ito, hindi ito pa nakakaligtas ha. Pero ito po yung nagpapakita na ikaw ay totoong ligtas. Ikaw ay nagre-repent. No? Next, sabi niya, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. No? Kailangan nagsisisi tayo sa kasalanan. No? Yung mga nagsipag-inuman nung bagong taon. Ngayon taon, huwag na kayo uminom ng tubig. No? Huwag na kayo uminom, no? Dahil, sabi ng Panginoon, walang lasenggo ang papasok saan? Sa kaharian ng Diyos, no? Oh, sino yun? Oy, grabe, ano? Huwag na mga kapatid, no? Ayun ang Panginoon yan. Hindi ko kayo Hindi ko kayo pero totoo to. No? Amen, no? Baguhin kayo ng Panginoon. Kakatok ang Panginoon sa puso nyo, no? Darating ang araw, wala nang lasa ang alak. Mapait na sa inyo. No? Next, no? Next. You must bear fruit. Paano mo malalaman ligtas ka na? No? Meron ka ng bunga. So, ano yung bunga? Pastor, meron ba ako nadadala sa Panginoon? Pwede naman yan, no? No? Pero ito yung bunga. Next. Sabi ni Jesus, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purge it, that it may bring forth more fruit. Ibig sabihin mga kapatid, ha? No? Kung ikaw ay totoong ligtas na mga kapatid, no? Ililigtas ka ng Panginoon, no? Niligtas na ng Panginoon, meron ka ng bunga. At ang bunga na yun, ito. Sabi rito, next, Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit, meron ka ng love. No? May love. Oh, may pag-ibig ka na. No? Hindi ka na yun nang-aaway. Meron ka ng saya. No? Hindi ka na malulungkutin. Ay, sa bahay na lang ako. Magtatago ako. Meron ka ng kapayapaan. No? No, kahit ano mangyari sa mundong ito, no, kung pinanood mo yung balita, no, ang daming gulo, no, parang ayoko na lumabas, no, pero may kapayapaan ka sa puso mo, dahil meron kang Kristo. Meron ka ng pagtitiis, long suffering. Meron ka ng gentleness, no. O pag ikaw yung tao, no, balasubas ka. Pero nung tinanggap mo si Kristo, meron ka ng pagiging mahinahon. No, meron ka ng kabutihan, goodness. Meron ka ng pananampalataya. No? Meron ka ng kabutihan, no? Meekness. Anong ibig sabihin ng meekness, no, mga kapatid? Nang kahit inaaway ka na, hindi ako pumapatol. No? Mga kalalakihan, pag nagmumotor kayo, ma-overtaken lang kayo, grabe, hahabulin nyo. Amen, no? Huwag po ganun, no, mga kapatid, no? Pag nasanggalang kayo, aawain nyo na. Huwag po ganun. No? Isipin nyo, hindi. No? May prutas na ako. No? Binabago na ako naman. Temperance. No? Ang init ang ulo nyo lagi. No? Huwag po mga kapatid. No? Yung temper nyo, babaan nyo na mga kapatid. No? At walang kasalanan sa mga bagay na yan. No? Pag meron ka dyan mga kapatid, hindi ka na, pinaghaharian ng kasalanan. No? Next. Pinakauli, you must love others. No? May pagmamahal ka na sa kapwa mo. No? Mahalin mo na yung kapwa mo. No? Huwag mong i-kiss siyempre. Mahalin mo ang kapwa mo. Next, sabi rito, and he answering said, thou shalt love the Lord thy God
Totoo mo mahal ang Diyos? Amen. No? Thy God with all thy heart. Mahal mo ba ang Diyos sa puso mo? Amen. With all thy soul sa kaluluwa mo. Amen. With all thy strength sa lahat ng lakas mo. Amen. With all thy minds sa lahat ng utak mo. No? Amen. Mahalin mo ang kapwa mo. Amen. Oh, hindi. No, Pastor, ang sakit sa ulo ng kapitbahay ko. No, sama ng ugali ng kapitbahay ko. Hindi po. Mahalin mo yung kapwa mo. No. Mahalin mo ang kapwa mo dahil yan yung inutos ng Diyos. Kung totoo mo siya mahal, no, ipakita mo yung pagmamahal mo sa kapwa, no? Doon mo mapapakita meron kang Kristo sa puso mo, diba? Kaya ang totoong pagpapakita ng pagmamahal, mga kapatid, dalhin nyo sila sa simbahan. No? Sabi niya, hindi naman magbabago yan, masama naman ugali niyan. No? Ikaw nga, napunta ka sa simbahan, nakakilala kay Jesus eh. Binago ka, no? Dalhin mo sa Panginoon. Yun yung magpapakita na mahal mo siya. No? Kaya kayo, no? Meron pa kayong mga kaibigan. Lalo na yung kaaway, dalhin nyo sa Panginoon. No? Ay, baguhin naman to ng Panginoon. Kaya next week, ang assignment nyo, magdala kayo ng bisita. Amen, no? Ikaw bahala, siyempre, no? So, mahalin nyo yung kapwa nyo, no? Yan po yung tinatawag na doktrina ng Diablo, no? Hindi ko sinasabing no? Pero, huwag tayong, no? Pag nagbabasa kayo ng Bible, may tinatawag na na may tinatanggal ng talukap sa mga mata natin. No? Progressive revelation, mga kapatid. Natututo tayo at nalalaman natin kung ano ba yung gawa ng Satanas. No? So, ingat tayo, mga kapatid, sa mga devices ng Diablo. Tayo po ay tumayo, tayo po ay mananalangin, tayo po ay yumuko, tayo po ay mag-pray. Lord, salamat, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya, Panginoon, na nalaman namin, Panginoon, ano ba yung mga ginagawa ni Satan sa aming buhay. No, Panginoon, itakwil namin itong mga bagay ito. Wala pong kapangyarihan si Satan sa buhay namin. Pinuputol namin ang anumang kaugnayan, Panginoon, na ginawa ni Satan sa buhay namin. Lahat ng generational curses, sa pangalan ni Jesus, pinuputol niya namin, Lord. At kung sino man dito, Panginoon, ang hindi pa tumatanggap sa inyo bilang kanyang personal tagapagligtas, tanggapin mo siya ngayon. No? Tayo po ay, kung ikaw, di mo pa tinatanggap si Jesus, tanggapin mo siya ngayon. No? Ipag-pray ka namin. Sabayan mo ang panalangin na to. Panginoon, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili nang malayo sa iyo. Ako po ay makasalanan at mapapahamak sa apoy ng impyerno. Simula sa araw na to, tinatanggap po kita sa aking puso, sa aking buhay. Hinahanap po kita sa aking puso, sa aking buhay, simula sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ako na lang po mag-pray. Lord, salamat, Panginoon. Kung meron man dito, Panginoon, na tumanggap sa inyo, Lord, Panginoon, ituro mo sa kanya ang daan at ituro mo sa kanya, Panginoon, ang katotohanan. Salamat po, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, itinataas ka namin. Wala po, Panginoon, ibang mataas kundi ang pangalan niyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen, mga kapatid.